mag-isa. Sa panahon ngayon ako mahirap na. Ang mga matang tayo saksi. Nasanay na lagi. Systemic poverty and corruption, o korupsyon at kasakiman. The lesson highlights government corruption, greed, and broken system as root causes of Philippine poverty. Wealth is concentrated among elites, while funds intended for public welfare are pocketed or wasted. Apex paints a dystopian yet realistic picture of the Philippines where class inequality is extreme. The purge concept illustrates how systemic neglect and state-sponsored or corporate balance disproportionately punish the poor while protecting corrupt politicians and oligarchs. Unemployment and economic exploitation, or kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Imperialism and feudalism keep workers underpaid or modern slavery, landless and vulnerable to precarious contract work without social safety nets. The lyrics emphasize the daily struggle of the working class who grind for bare minimum wages, caught in an ending cycle where work hard alone or yung diskarte cannot override systematic barriers. Vulnerability and social issues, epekto ng kahirapan sa kabataan. Poverty forces youth into early parenthood, malnutrition, lack of access to quality education, and vulnerability to crime, substance abuse to the hopelessness. Apex highlights the youth's loss of opportunities, forces to survive day-to-day rather than dream, illustrating how poverty robs the next generation of their future. Colonial mentality and lack of discipline. Kolonyal na kahirapan at kawalang disiplina. Self-serving behaviors. Crab mentality. Corruption. Normalized at a micro level. Passivity. Relying on short-term cuts or palakasan. Prevent social movement. The song exposes how societal division and dog-eat-dog survival tactics fracture unity, proving that systematic collapse is both top-down, corruption institutions, and bottom-down, normalized lowliness. Handa na ba lahat sa pagsalalay? Sapat na ba lahat ng pagsasanay? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Febrer at andito po kami upang ibahagi sa inyo ang aming pagsusuri, lalo na pagsusuri tungkol sa kanta ni Apex na Purge Pinas. At ito po ay ugnay namin sa ikatlo at ikaapat na linggo ng aming aralin. Ito po ay ang panitikang hinggil sa kahirapan. Sa pamamagitan ng panitikan at musikang hip-hop na ipapakita ang totoong muka ng ating lipunan. Mga isyong madalas nating kinakaharap tulad ng korupsyon, kawalan ng katarungan at walang katapusang siklo ng kahirapan. Sa ating aralin, binigyan diin na ang isa sa pangunahing sanhin ng kahirapan sa Pilipinas ay ang matinding korupsyon at kasakiman sa pamahalaan at lipunan. Ang pondo ay biyayang dapat para sa mahirap ay napupunta lamang sa bulsa ng ilan. Sa kantang Purge Pinas, malinaw na inilalarawan ni Apex ang matinding agwat ng mayayaman at mahihirap, habang ang mga nasa kapangyarihan ay protektado at namamantala. Ang mga nasa laylayan naman ang laging nagdurusa at nagiging biktima ng sistema. Itinilakay din sa aralin ng feudalismo at imperialismo kung saan ang mga manggagawa at magsasaka ay pilit na inaapi at binibigyan lamang ng maliit na sahod na hindi pa sasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ipinapakita sa kanta na hindi sapat ang simpleng diskarte lamang, kahit gaano katindi ang kayod ng isang karaniwang Pilipino, ang mga estruktura ng pampolitika at pangkabuhayan ang patuloy na pumipigil sa kanilang pag-asenso. Isa sa pinakamalungkot na epekto ng kahirapan ay ang epekto nito sa kabataan. Kawalan ng akses, magandang edukasyon, maagang matipuno o pagtatrabaho, at nawawalan ng pangarap dahil sa pangangailangang mabuhay sa araw-araw. Sa liriko ng Purge Pinas, makikita ang kawalan ng pag-asa ng mga kabataan sa isang sistemang marahas at walang katarungan. Ang panitikan ay nagsisilbing salamin upang imulat sa realidad na ito. Binanggit din sa leksyon ang kawalan ng disiplina at ang crab mentality o kolonyal ng mentalidad bilang sa mga balakid na pagbabago. Ngunit hindi natin pwede isisi sa mahihirap ang kasalanan ng mga taong tiwaling sa nasa taas. Ang Purge Pinas ay hindi lamang basta rap song. Ito ay isang pampanitikang akda na nagtataglay ng panlipunang kritisismo. Isang gising tawag para sa bawat Pilipino na suriin ang kalagayan ng ating bansa. Bilang mga mag-aaral, ang ating papel ay gamitin ang edukasyon.
upang maging mulat, kritikal at maging bahagi ng solusyon laban sa kahirapan at kawalan ng katarungan. At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Salamat sa pakikinig at panonood.